Hello kay Chanatix! Welcome to my channel. Tayo naman ay may panibagong recipe. At ang ating recipe for today ay gagawa tayo ng steamed shrimp using yung ating rice paper. So, umpisahan na natin. Ito ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng napakasarap na ganito. So, ito ang ating mga ingredients para sa ating steamed shrimp na gamit ang ating rice paper. Meron tayong spring onion, garlic, ginger. Pero hindi marami yung ilalagay natin dahil mga thumbs lang. Tapos meron tayong sesame oil. Yan. Tapos ito nga kasi kukunti lang yung ating hipon. Konting ginger lang yung gagamitin natin. Tapos, syempre, gagamit tayo ng salt and white pepper. White po para hindi umitim yung ating hipon. So, ito naman yung gamit ko na rice paper. So, ito. So, ngayon, ang gagawin natin, dahil na balatan ko na yung hipon, ay ating imimix sa ating mixer, sa ating food processor, para mas madali. Pero, pwede naman po nating tadtarin. So, ngayon, ilalagay na natin yung ating hipon. So, ngayon, takpan na natin at ating i-mix. Ayan. Bali, isang lang para medyo malalaki, may makakagat-gat tayo. Yan. Ganyan lang. Tingnan natin kung okay. Yan, okay na. Saglit na saglit lang, diba? Pag may food processor, walang kahirap-hirap. So, maglalagay tayo ng konting salt and pepper. Yan. Kunti lang po. Kasi kukunti lang yung ating shrimp. So, lagay din tayo ng ano nga bang tawag dito? White pepper. White pepper po yung nilagay ko. So, maglalagay din ako ng konting nor. Yan. Magic sarap. Tapos, lalagyan na rin natin ng olive oil. Sesame oil. Ba't ang dami? Lagi ako nagkakamali. Sesame oil. Konti lang. Konti lang siya. Tapos, lalagyan din natin ng spring onion. Yan, hiwain natin sa gitna kasi medyo malaki ang ating spring onion. Medyo dun sa medyo padulo natin kunin para mas malasa. Hindi ko na po ilalahat itong dahon na to. Yan. Okay na yan. Dahil kukunti lang yung ating hipon. Yan. Tapos, maghiwa din tayo ng konting luya. Tapos, ihiwain lang natin ng maninipis. Ito pong ginagawa ko ay pwede rin siyang iprito. Pero meron tayong special na rice paper para sa pagpiprito at meron din naman para sa steam lang. Kasi ang gagawin ko steam lang. Yan. So ilalagay na din natin dito sa ating hipon. Pakita ko sa inyo yung pagkakaiba ng sa steam lang. Ayan. Ito din yung ginagamit para sa mga fresh salad. Tapos, ito lang isa, mapapansin nyo, pareho sila ng forma, ganito. Parehong-pareho. Pero yung picture, ito, ibig sabihin dito na, kaya yellow na yung kulay niya. Yung isa light lang. So, baka magkamali kayo, sayang naman. Kasi yung isa pag pinirito mo, nagyari sa akin, nagdidikit-dikit.
So, ngayon, pagsasama-samahin lang natin yung ating mga ginawa. Pwede nyo po itong lagyan ng light sauce. Light sauce lang. Pero hindi na ako gumamit ng light sauce. Ang ginamit ko na ay asin lang. Pero pwedeng gumamit ng light sauce. Hindi naman siya mangingitim. Kahit kasi light na light naman kung yung sa mga Chinese na mabibili nyo light sauce. Pakita ko rin sa inyo. Kasi sa Pilipinas may ganito. Makakabili kayo ng ganito. Basta lagay na makikita nyo to mushroom soy sauce. Pero minsan makakakita kayo ng oyster sauce. Ay magkaiba yun. Soy sauce lang tayo. Add tayo ng egg at saka ng corn flour. So ilalagay na natin siya. Yan. Lagay na natin yung ating egg. Tapos, maglagay na rin tayo ng corn flour natin. Yan lang din natin. Tapos, i-rest muna natin siya ng mga 30 minutes para mabuo. Mabuo yung ating ano. Lagay muna natin sa rep. Para hindi siya yung malabnaw. Pero kung mas marami yung hipon nyo, maganda. Magtatatad kayo ng medyo malalaking chunk ng hipon. Tapos yung the rest naman ay pinong-pino. Para mas madaling mabuo. Pero yung ganitong proseso, okay din naman. Yung diretso ko na, hindi na ako nag-chunk kasi kumbaga isang lang, may durog at saka may buo rin yun. So ngayon lagay muna natin sa rep. Ngayon, kumuha tayo ng rice paper, tapos dalawa yung plato natin. Gugupitin natin yung sa gitna ng rice paper natin. Yan. Kailangan basain na natin siya pareho. So, ganito lang yung ginawa ko. Binasa ko lang siya. Tapos, dito na siya. Diretso na natin ilalagay sa plato. Ganon din sa isa. Yan. Diretso na natin ilalagay sa plato. Hindi na, kasi pagka malambot na at kinuha mo, siya. Masisira na yung ating wrapper. Madali siyang masira. So, ngayon maglalagay na tayo. After 30 minutes, ito na yung ating shrimp. Huwag nating damihan para madali siyang maluto. Yan. Ganyan lang. Tapos, ganyan lang. Yan. Meron na tayong pang-steam. So, repeat lang din ulit yung gagawin natin. Kung gusto niya naman na matipid sa pang-wrapper, pwede natin itong gawing 4. Yan. 4 na piraso. So, sa isang ganyan, yan, nagkahiwalay siya. Para pagkuha natin, hindi siya magdidikit. Yan, babasain natin. So, ayan. Lagay na natin sa ating plato ulit. Kailangan malambot na talaga natin bago palambutin na talaga natin bago natin popold. Kasi magkakrak pa rin siya kung medyo matigas. So, maglagay ulit tayo. Ito na yung hinati natin. So, kaunti lang din yung ilalagay natin. Ayan. So, dahil triangle na to,
Kukuhain natin yung tigkabilang dulo ulit. Yan. Tapos ganyan. So, ayan. So, mas maliit siya. Yan. Maganda. Maganda rin. Yung iba malalaki. So, ayan. May siomay kan. Parang siomay din siya. Pero shrimp nga lang siya. So, ganun yung procedure. Gagawin natin doon sa kabila. So, it's ready to steam na. Steam na natin. So, ayan. After 10 minutes, ito na yung ating steam. So, mamaya paglamig, titikman na natin. So, ito, titikman na natin. Maglalagay tayo ngayon dito ng kaunting lemon or calamansi. Tapos, lalagyan ko siya ng chili. Yan. Yung ating sausawan today. So, tapos, lagyan din natin ng konting soy sauce. Konti lang. At lalagyan din natin ng konting sesame oil. Yan. Ganyan lang ang paggawa ko ng sausawan. Tapos, saka natin na isasawsaw. Yan. Lagyan natin yung chili. Ayan. Ay! Ito. Yan na. Kainin natin na. Grabe, sarap. Ang sarap. Super. Sarap talaga, sarap. Sarap po, masarap. Super. Super. Nalalasahan ko yung luya. Pero kung ayaw nyo na may luya, okay lang, no problem. Masarap ko kasi nakakawala ng lansa yung luya natin. May makakain kang chunky na hipon. Ang sarap. So, para lagi pong updated sa ating mga recipe, just follow and subscribe. Thank you for watching.